Simulan mo sa pagngiti sa katabi mo. Yan. Para stress-free ka. Yung pala mas na-stress pa no? Yan. Kailangan natuto tayo mag-smile na mag-smile. Ano pa? Smoking. Marami po ako iniikutan tuwing tinatanong ko to. Sino dito ang naninigarilyo? Aba, wala na pong nagtataas. Bakit? Alam nila, ang smoking pwedeng makamatay. Kaya iibahin ko po ang tanong ko. Sino dito ang may kakilalang naninigarilyo? Yan, ngayon madami. Yan, alam niyo po ba ang one stick of cigarette, ang equivalent po na pinapatay niya sa loob ng katawan natin is 1 million cells. Pakisabi nga po cells. Ang cells po, ito po yung smallest unit functional part ng body natin, pinakamaliit. From head to toe, we have 70 to 100 trillion cells in our body. May nakauusap ako ngayon. Habi niya, isang stick lang naman ako per day. Isang stick lang meron akong 70 trillion. So, 1 million minus 70 trillion. Sabi ko, aba, nag-mathematics pa siya. Sabi ko, kahit hindi ka nga nagsusmoke kasi may tinatawag na first-hand smoker, yun yung nagsasmoke. May tinatawag na second-hand smoker, yun po yung nakakalanghap. At may bago po ngayon, third-hand smoker. Ano yung third-hand? For example, pumasok ka sa isang smoking area. Di ba mga sa mga restaurants? Pagpasok mo, nag-stay ka ng few minutes, dumikit sa buhok mo, dumikit sa damit mo, pag-amoy mo, yun na po agad ang third-hand smoker. Ganun po kalala agad. So, kahit nga po hindi nagsusmoke, hindi mo nalang, yung tipong nag-aabang ka ng sasakyan, nag-aabang ka ng masasakyan mo, yung mga pollution po, doon sa, for example, sa EDSA, dyan, mag-aantay ka. Yung pollution ng bus, kailangan pala lagi tayo nag-cover ng nose. So, lahat po ba tayo may katawan? Yan. Ang katawan po natin, meron niyang systems, meron niyang organs, meron niyang tissues, meron niyang cells. Ito po yung pinakamaliit. At ang gustong-gusto, paborito ng free radicals na puntirihin, sirain, kainin ay cells. Dahil pag nasira yung pinakamaliit sa loob ng katawan natin, automatic ba yung tissues masisira din? Yung organs masisira din? Pati yung sistema natin at yung katawan natin, kaya pala tayo nagkakasakit. Pero maraming tao nagsasabi na, ba't ko kailangan mag-prevent? Ba't ko kailangan magpa-check up? Wala naman akong nararamdaman. Tama ba? Maraming mga reasons. So, may 2 reasons po kung bakit ng mga tao ayaw magpa-check up. Number 1 reason, ayaw malaman ang sakit. May number 2 po yan. Dahil pag nagpa-check up, makita ang bill, magkasakit. Yan, may high blood, nakita, high blood siya. Bakit? Inhale, exhale, hindi ba general check up? 400, 500, depende sa doktor, depende sa hospital. So, ibang tao, bata pa naman ako, wala naman ako nararamdaman. Sa sunod na, pag medyo may karot-karot na yung nararamdaman ko, yung tipong bedridden ako, tsaka na ako magpapagamot. Pero mali po yun. Tama ba? Lahat tayo, alam natin, simula bata pa lang tayo, na prevention is better than cure. Tama ba? Na health is wealth. Tama ba? Itong papakita ko pong mga pictures, ito po yung mga top diseases po sa buong mundo. Ano po yan? Breast cancer. Ito. Akala po ng iba, mostly ng mga tao, ang alam, pang babae lang ang breast cancer. No. May mga lalaki din po na pwedeng magkaroon ng breast cancer. Yan, may mga research po na ganun. Ano yan? Hindi po yan nakatapak ng chocolate. Yan, ito po yung paa ng diabetic. Gangrene, bubulok na siya. Yan, smoking can cause a slow and painful death. Slow, painful pa. Nako, ito ang paborito ng lahat. Ano yan? Ang sexy summer na summer ng outfit nila. Yan, pagka-obese. Siyempre, kung healthy ka naman, kung nag-exercise ka, kung kumakain ka ng mga balanced food, hindi ka magkakaganyan. Too much intake of fatty foods, pwede kang magkaroon ng heart attack. What else? Ito po yung lungs na may lung cancer. Ito po yung healthy lungs. Titigan yung itsura ng healthy lungs. Maganda po ba? Kakalanghap ng mga pollution, pwede yan maging unhealthy. Kakasmoke, kakalanghap ng mga pollutions, pwede yan parang inihaw na siya. Ito naman yung healthy liver. Maganda po ba? Ganyan ka-perfect tayo ginawa ng Panginoon. Tama ba?
Yan, ganyan kaganda. Pero too much intake of fatty foods, too much intake of alcohol, yung mga inihaw, perito-pito, yung mga mahilig dyan, pwedeng mauwi yan sa unhealthy liver. Nakita niyo po ba yung difference? Yan. At according po sa research, WHO, World Health Organization, with the increase of given viruses, mutated super-resistant germs, our only hope and defense must lie within our own immune system. Kaya naman pala nating labanan yung mga sakit na yan. Kaya naman pala natin palakasin yung resistensya natin. Tama ba? Tama ba? Yan. Ito pong maganda dito. According po sa WHO, para po maiwasan po natin ang mga sakit, maging healthy po tayo everyday, kailangan daw po natin kumain ng at least 5 different kinds of fruits and 5 different kinds of vegetables every day. Tatanungin ko po kayo, meron po ba dito sa room na to ang nakakain ng prutas at gulay araw-araw? Kung kakain pala tayo ng fruit, kasing laki siya ng apple. Kung kakain tayo ng vegetable, dapat kasing laki siya ng cabbage. At kailangan iba't iba. Pero bakit hindi tayo nakakain yan? Number 1 naman ang iniisip ay budget. Tama ba? Number 2, sa sobrang fast-paced ng buhay natin, kaysa mamili, kaysa mamalengke, bibili ka na lang ng luto na. Especially, kapag masyado ka nagmamadali, nagpa-fast food ka na lang. Tama ba? Madalas tayo, nagpa-fast food, even po ako, lagi po ako nagpa-fast food. Kaka-fast food natin, magugulat tayo, yung buhay natin, fast na din. Kaka-instant food natin, magugulat ka, pati sakit mo, instant na din. Pag nagpa-check up ka, magagalit ka pa sa doktor eh. Naku, Dok, mali talaga yung resulta na yan. Wala naman kaming lahing cancer. Hindi naman kami diabetic. Eh, ba't kaya yung result na yan? Tinanong mo pa ang doktor. Hindi mo tinanong yung sarili mo dahil po yan sa lifestyle natin. And kasama po sa lifestyle, alam mo po ay exercise. Pag sinabing exercise, hindi naman kailangan yung exercise na pupunta ka ng gym. Hindi po. Kahit pala yung simpleng walking, simpleng yung mga kumikilos ka palagi, yun po ay pwede na po yung exercise. And according sa WHO and National Cancer Institute, kung hindi daw po natin to kayang gawin everyday, uminom daw po tayo ng mga tinatawag na food supplements. Pakisabi nga po, food supplements. Yan, food supplements. For your information, this is not a medicine. Kaya nga po siya food supplements because it is a food na sinusupply niya kulang na nutrients sa katawan natin. Kung inom daw po tayo ng mga food supplements, kasi ngayon po sa market, napakadami na pong klase ng mga food supplements. So, kailangan tayo maghanap ng food supplements na matataas sa antioxidants. At ang good news niyan, gusto niyo ba ng good news? At ang good news niya, ng products po natin are food supplements na matataas sa antioxidants. Gusto niyo po ba yun? Ito po yung flagship product po natin, C24/7. Pakisabi nga po, C24/7. Yes, C24/7. C stands for cellular protection, cellular immunity, cellular energizer, cellular enhancement, cellular support, cellular nourishment, cardio protection, and cancer protection 24 hours, 7 days a week. Kung mapapansin nyo sa mga first statements niya, anong nakalagay dyan? Puro mga cellulars. Tama ba? Cellular. Dahil pag uminom po tayo ng C24/7, pagpasok sa loob ng katawan natin, pupunta siya sa pinakamaliit sa loob ng katawan natin, which is yung mga cells natin. Pagpunta po niya doon, ang gagawin niya, poprotektahan niya, i-energize niya, i-enhance niya, susuportahan niya, in-nourish niya, at pag naprotektahan niya against free radicals, simula ulo hanggang paa, buong katawan natin, protektado 24/7. Maganda po ba yun? Yan, talaga naman natin. Bakit napaganda ng C24/7? Kasi sa isang capsule, meron siyang more than 22,000 phytonutrients. Phyto meaning plants or nutrients coming from the plants. So ito po yung mga components niya. Nilagyan natin siya ng 29 vitamins, minerals, and trace minerals. Yan, hindi lang siya vitamins, hindi lang siya minerals. Vitamins, minerals, and trace minerals. At 29 po siya, buong buo. What else? Dinagyan natin siya ng 12 whole fruit juice blend. Pakisabi nga po, fruits.
Yan, plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry, apricot, papaya, orange grape, and pineapple. These fruits are all high in antioxidants. Kung mapapansin niyo po, maraming mga berries. Tama ba? Yung mga berries po yan, maganda po yan na napakataas sa antioxidants. At the same time, maganda in lowering bad cholesterol. Cranberry itself, maganda po yan in preventing and curing UTI. Ano yung UTI? Urinary tract infection. Meron din tayong 12 vegetable juice blend. Pakisabi nga po, vegetables. Yan, parsley, kale, spinach, wheatgrass, Brussels, asparagus, broccoli, cauliflower, beet, carrot, cabbage, and garlic. O, diba? Para ka nang mag-cha-chap-suey. Yan. Again, these vegetables are also high in antioxidants. Kung mapapansin nyo, may nakalagay po dyan whole, buo. The over 90% ng nasa balat at nasa buto, nandun po yung mostly ng nutrients. Yun nga lang, most of us, ay ang kinakain, yung mga juice lang po. Tama ba? At ang maganda niyan, may nakalagay dyan 12-12. Kung matatandaan nyo, ilan ang requirement ng WHO in order for us to remain healthy? 5-5. Sabi ko ngayon, kahit doblehin pa ng WHO ang requirement, gawing 10-10, okay lang. Kasi ang C24-7, may 12-12, so pasok pa din tayo. Tama ba? Palapa naman natin yun. Next, dinagdagan na natin siya ng 18 amino acids, mga building blocks of proteins good for our muscles. Siya yung nagre-repair ng mga muscles and tissues natin in our body. 14 green foods, spirulina blend. Alfalfa, barley grass, and the lion, wheatgrass, melissa, lemongrass, nettle, thistle, chlorella, plantain, spirulina, and cilantro. These green foods are all high in chlorophyll. Natatandaan niyo po ba yung mga science for natin, mga bata na elementary? Pag tinanong ng teacher, okay class, what is the green coloring pigment of the plants? Ang sagot ay chlorophyll. Akala ko nung bata ko, pangkulay lang siya ng halaman. Yun pala, ang chlorophyll mataas sa antioxidants. And the greener the plants, the higher the antioxidants we can get from it. So kung kakain pala tayo ng mga green foods, kailangan yung darker na plants. At ito po ay mga immune boosters, pampalakas po ng immune system po natin. For 12 healing mushrooms, ano yan? Cordyceps, reishi, shiitake, hiratake, maitake, yabushatake, mabasatake, kawaratake, iwas, atake. Yan, siya gazuling agarikon and meshima. Yan, nagkakaroon dyan ang magagaling ang mga Pilipino. Ay, ako, baka naman pag-uwi nyo, ha? Tanungin kayo, saan ka ba galing? Doon, same global. May products nga eh. Para saan daw yung products? Ewan ko, pang-atake daw. Baka mawali kayo ng maisip, ha? Yeah, pero kanina sinabi po natin, iwas atake. Totoo pong iwas atake siya. Dahil ito po ay napakataas. Itong mga mushrooms po natin, matataas po ito sa antioxidants. At meron din po itong mga anti-cancer properties. What else? 12 digestive enzymes. Good for our digestive system. Ito ba sabihin po ako sa inyo. Maraming mga tao, tuwing kumakain, pagkasubo, siguro wala pang 10 chews, nilulunok na. Alam niyo po, ang proper way to chew your food, to chew our food, 20 to 40 chews bago mo siya iswallow. May nakakagawa po ba dito? Wala. Yung iba kasi gutom agad, di ba? Pagkakain, mabilisan pa, rush na rush. Pero yun po yung proper way. Kasi para hindi rin mahirapan yung digestive system natin. Why? Ang first po na step ng pag-digestion natin is sa mouth po natin. Pag dyan pa lang, sobrang medyo pino na siya. Pagpunta po sa digestive system po natin, hindi na po siya mahirapan mag-work. At pag too much work po kasi yung mga organs po natin, madali rin po tayong magkasakit. At sa mga matataba, sa mga medyo gustong magpapayat, kung gusto nyo pong bumilis ang pag-sexy nyo, maganda po, ganun ang gawin nyo. Sa 40 chews nyo, wag na 20, 40 chews. Nagagawa ko po yan dati. Nung ako po yung college, kasi sabi po, mas maganda po yun. So, pero po yung itsura po nung mga kanin kinakain ko, parang basang-basa talaga. Yung tipong di mo na kailangan ng water. Pero yun po yung proper way. At itong 12 digestive enzymes, nakakatulong po yan sa pagpabilis po ng metabolism po natin. What else? 12 herbs, special nutrients, good for our nervous system, mga memory enhancers, mga brain boosters. Maganda rin po to sa mga may mga barabarang ugat.
Yan, 10 essential fatty acids, mga omega-3, omega-6, omega-9. Katulad po yan ng sunflower oil at flaxseed oil. Ang maganda po dito sa essential fatty acids natin, pwede po tayo makapag-prevent ng mga heart problems. At ito rin po nakakapag-prevent ng mga bad cholesterol. What else? 5 anti-aging and antioxidant enhancers and 4 longevity polyphenols or mega resveratrol. Sabi dyan, longevity polyphenols. Ito po ay nakakatulong pampahaba ng buhay natin. At the same time, pampabilis na metabolism. At sa mga diabetic, maganda rin po ito, yung resveratrol po natin. At ang resveratrol po, ina-activate na po yung sirtuin or SIRT1 in your body. At once po inactivate na po, ito po yung nagdidictate para humaba yung buhay natin. Ito po ay pinoprotektahan niya every organs in our body. At once na protektahan yung mga organs po natin, hahaba yung buhay nun. Pag humaba yung mga organs natin, yung buhay ba natin nahaba din? Yes, hahaba na ang buhay natin, healthy pa. Maganda po ba yun? Yeah, ito pong lahat. Yan po ang components sa isang capsule ng C24/7. Ang maganda niyan, yan po ay nagkasya sa maliit lang na capsule. Why? Because of nanotechnology. Pakisabi nga po, nanotechnology. Yan, nano meaning maliit. Pinalit po yan lahat, sobrang liit. Na pagkapasok po na sa katawan natin, didiretso rin siya sa pinakamaliit, which is yung mga cells po natin. At maganda po niyan, yung capsule itself ng C24/7 natin ay gulay, yung pinangbalot po natin. Kaya nga po siya tinawag na V-Cap. So maganda po niyan, mas mabilis pong ma-absorb ng body natin lahat po ng nutrients ng C24/7. Aside from that, lagyan pa po natin siya ng Synertech. Pakisabi nga po Synertech o Synertech. Ang maganda po dito, according sa research, pag mas maraming antioxidants ang magtitake tayo together, sama-sama, mas nagiging effective, mas nagiging stronger at powerful compared yung magtitake ka lang ng isang klase na antioxidant. For example, vitamin C. Di ba usually sa atin, vitamin C ninom, tapos tinataasan yung milligrams. So ang product po natin na C24/7, mas effective siya, mas powerful at stronger because sobrang dami ng antioxidant ang nagsama-sama, nagtutulungan para mapaganda yung katawan natin. Maganda po ba yun? Yeah. Aside from that, dalagyan din po natin siya ng Phyto-Alkatech. Ito po ay dinesign po natin para maprotektahan at maneutralize yung posibleng acid na magdadamage sa stomach natin at for proper and faster absorption ng lahat ng antioxidants sa buong katawan natin. Maganda po ba ang C24/7? Palabahan naman natin yun. Next product po natin, pakisabi nga po, Vida. Yan, Vida, the world's first cardioceutical drink. Ito po ay drink. So, tinitimpla po ito ito po ay 2 glasses of water or 500 ml na water. Ang maganda po nito, after po nag-take tayo ng Vida, after 1 hour, magkakaroon tayo ng immediate artery dilation. Ano ba yung artery dilation? Dilation meaning, nag-expand siya. For example, ganito po yung normal na ugat. Because of stress, pollution, mga kinakain po natin, at because of aging, yung blood vessels po natin, pwede po siyang lumiit. So, pag maliit siya, yung flow po ng blood, medyo nahihirapan siya. So, lalo na kapag may mga bad cholesterol pa dyan sa lining. So, mahirapan talaga yung flow niya. Pag nahirapan mag-flow, doon na uwi yung mga heart diseases, mga stroke, may mga heart attacks. Good thing with our Vida, ito po ay natural po na magdadilate. Pinapaluwag po niya yung daluyan ng dugo natin, yung arteries po natin, para po maiwasan po natin yung stroke and other heart problems. Maganda po ba yun? At ang maganda sa Vida natin, ito po ay mataas, rich in lycopene. Pakisabi nga po, lycopene. Yan, maganda po yan sa mga lalaki. Sige nga po, tingnan niyo po yung mga lalaki. Yan. Maganda po, lumaklak po kayo ng Vida kasi ang Vida mataas sa lycopene na pang-prevent ng prostate cancer. Palapakan naman natin ang Vida natin. Next product natin, pakisabi po, Cardiopulse.
Yan, ito po ang CardioPulse. Ito po ay napakagandang technology, fast, safe, convenient, accurate diagnosis. Ito po ay para ma-monitor ang ating artery dilation na hindi mo na kailangan mag-angiogram. Ito po ay kiklip lang po sa left hand, left index finger. At pag kinlip po dyan na po makikita yung result. Ay, hindi dito makita yung result. Pag kinlip po dyan, after a minute, makikita po sa computer yung result. Makikita doon kung maganda ba yung flow ng arteries mo, maganda ba yung flow ng blood mo, kung ikaw ba ay stress, mental stress, gano'ng kahaba yung mental stress mo, yung physical stress, marami po doon makikita. At ang maganda po niyan, ito ay napaka-affordable. Maganda po ba yun? At non-invasive. Palaparan po natin tong CardioPulse. Next product po natin, pakisabi po, Complete. Yan, Complete Phyto Energizer. Ito rin po ang laman ng C24/7 natin. Pero kung ito po, mas nire-recommend po natin ito sa lactating mother, sa mga buntis, sa mga tao po na 6 years old na above, at meron po mga diseases na complete po ang nire-recommend natin sa dosage po nila. At ang maganda po niyan, ito po ang complete. Maganda rin po to sa mga babies. Sa mga babies. Yan, sa mga nilalagay. Iba po nilalagay po yan sa milk ng mga babies. So, para mas mabilis din po pag-develop ng brain po nila. Next product po natin, pakasaya po, Restore Life. Yan, Restore Life, ito rin po yung may longevity. Ito rin po yung may resveratrol na pampahaba ng buhay natin. Next product po natin, pakasaya po, Coledus. Yan, from the word of Coledus, nire-reduce niya, tinilower sa yung mga bad cholesterol po natin. Ang maganda po niyan, ito po ay, yan, no chemicals. At the same time, fish oil po ito. Kung makikita niyo po dyan, ito po yung normal na flow ng blood. Ito po yung blood flow natin. Too much intake po ng mga oily foods, fatty foods, ito po yung mga plaque na pwedeng kumapal as we age habang tumatanda tayo, na hindi po natin naiiwasan minsan kumain ng mga fatty foods. Even pala yung mga margarines, mga butters, yan po yung pwedeng magpakapal ng plaques sa ating mga blood vessels. Siyempre, kapag makapal na to, meron ng medyo bumabara dyan. Yung flow ng blood, medyo sumisikip na, kaya nagkakaroon ngayon ng pressure, kaya nagkakaroon ng high blood pressure. Good thing with our Coledus na pre-prevent po niya itong mga heart problems, especially yung mga stroke. At the same time, on continuous intake ng products po natin na Coledus, pwede po niyang i-wash po ito. Maganda po ba yun? Palapara ba natin ng Coledus? Next product po natin, pakasaya po, Slim and Trim. Sino po dito gustong magpapayat? Taas ang kamay. Yan, yung iba, tumingin muna sa katabi bago itaas ang kamay. Ito po, main ingredient po niya is Glucomannan hudea gordonii. Glucomannan is a kind of plant po siya na habang uminom tayo ng water, siya po yung taga-absorb. So, pag tinake po kasi natin itong Slim and Trim, 30 minutes before meal. Yung meal po na heaviest meal nyo. For example, ang pinakamarami ka palang mag-take ng meal mo is lunch. So, 30 minutes before ka mag-lunch, sabayan mo siya ng 2 to 3 glasses of water. Dahil dun po, nag-expand po itong glucomannan. Inaabsorb yung water. Pag nag-expand siya, 17 times po ng laki po nitong 17 times siya lumalaki. So, feeling mo ngayon, busog ka. Etong hudea gordonii naman, tinitreat niya yung brain natin na feeling mo busog ka. So ngayon, pag nakita ka ng food, naku, isipin mo, naku, busog ako. So ito ngayon, nagkakaroon ka ng pag-trim down, pag-slim. Slim na, tipid pa. Tama po ba yun? Yan ang maganda, papayat ka po in a natural way dahil konti na lang po yung food intake mo compared po sa iba na pinipilit po yung stomach natin, pinipilit po yung tiyan po natin na maglabas ng good oil. Tama po ba yun? Maganda po ba ang Slim and Trim natin? Pero syempre, kung gusto mo talaga magkaroon ng desired body mo, Slim and Trim, sabayan mo siya ng proper exercise. Okay po ba yun? Yes. Next product po natin, pakasaya po, Live & Coffee. Yan. Sino po dito nagkakape? Taas ang kamay.
Yan, may mga nagtaas ng kamay, pero meron din mga hindi. Sa mga hindi po nagtaas ng kamay, naiintindihan ko po kayo. Why? Kasi may mga tao po talagang hindi nagko-coffee. Dahil minsan po, pag nag-coffee yung ibang hindi nagko-coffee, pag nag-coffee sila, meron pong pakiramdam na nagpapalpitate. Nagbibilis po yung heartbeat. Yung iba naman po, nagkakaroon po, yung tumataas po yung acidity level nila. It is because of caffeine. Good thing po with our Live Coffee, kaya po siya tinawag na the world's first coffee shootika. Dahil ito pong coffee po natin, nilagyan po natin siya ng complete phyto-energizer. Yung kanina po in-explain ko, 1/3 po nun sa isang capsule, nilagay po siya sa Live Coffee natin. At yung coffee bean po natin dito, coffee bean Arabica, na yung caffeine content po niya, sobrang baba lang na almost nothing. Pero yung aroma, yung sarap, nandoon pa rin. So kung ikaw hindi ka masyadong coffee lover, pag natigman mo ang Live Coffee natin, nako, magiging coffee addict ka na. Maganda po ba yan? Yan, pwede natin i-enjoy ng original latte and cappuccino. Pero meron naman mga tao, kino-consider ang kanilang sugar. Kaya naman, nagkaroon tayo ng Live Coffee sugar-free. Ang pinaka-sweetener po natin dito ay stevia. Pakisabi nga po, stevia. Ang stevia, it's a kind of plant. Ganito po yung itsura niya. Pero 300 times sweeter than sugar. Kung i-imagine mo, sugar matamis na. Kung imagine mo, 300 times pa tong stevia na to. At ang maganda po niyan, ang stevia natin, Live Coffee, sugar-free natin, ito po ay nakapag-prevent or nakapag-normalize ng blood sugar, nakapag-normalize ng blood pressure, 0 calories na, 0 cholesterol pa. Maganda po ba yun? Palapanan natin ang Live Coffee natin. Siyempre, hindi papahuli ang My Choco. Ito po, the world's first Choco Shootical. Nalagyan din po natin siya ng complete phyto-energizer, alkaline-based chocolate drink at the same time, fortified with DHA. Memory enhancer at brain booster. So, napakaganda nito, especially sa mga bata. Next product po natin, pakisaya po, White Light. Yan. White Light, the world's first, go tayo sa Blingual Spray. 8 years ago, 10 years ago, sabi ng mga marketers, sabi ng mga businessmen, sabi ng mga advertisements, pag uminom ka ng glutathione, puputi ka. Ang mga Pilipino, kahit wala nang makain, pangutalang gumanda't muti lang, carry na. Yeah? Pero maganda dito, ito po, ang glutathione po, hindi po talaga siya pampaputi. Ang glutathione, it's a liver detoxifier, panglinis siya ng liver natin. Too much intake of glutathione, kailangan po, ano sabi ko? Intake. Ibig sabihin, pinapasok sa loob ng katawan natin. So, yung lotions, yung soaps na glutathione, hindi po yun effective. Kasi glutathione kailangan pinapasok sa loob ng katawan. So, pag dumami ang glutathione sa katawan natin, too much intake, ang added effect niya, pakisabi nga po, added effect, tsaka ka lang, puputi. Ang maganda po dito sa White Light natin, sublingual. Pakisabi nga po, sublingual. Yeah, literally means sublingual under the tongue application. Sa ilalim po kasi ng dila natin, marami po yung capillaries na pag dyan po in-spray, didiretso po yan sa mga bloodstreams natin. Kaya naman, ang White Light po natin, mas effective compared sa capsule form or tablet form. At mas safe and unique naman siya compared sa injectable. Maganda po ba yun? Dinagdagan din po natin siya ng vitamin C para mas mabilis po ang absorption sa katawan natin. Palapakan naman natin ng White Light. Pero kung ikaw, may kakilala ka, gustong magpabuti, magpabata at gumanda, meron tayong product dyan. White Light. At ang perfect combination niya ay Perfect White. Perfect White Skin Whitening Tablet. Ang main ingredient po niya is L-cysteine peptide. One of the most advanced anti-aging and skin whitening ever discovered. At ang maganda po niyan, 3 to 5 times more potent than glutathione. Ang continuous intake ng product po natin, pwede kang bumata ng 10 to 20 years. Yan. Pero yung mga matured na, wag na po kayong umasa, babata talaga. Ibig sabihin, yung age po kasi natin, pataas lang ng pataas. Ayaw paawat, tumataas talaga siya. Pero good thing po with our product, Perfect White, ang continuous intake ng product po natin, yung itsura po natin, pwede natin hatakin,
pababa. So, yung mga wrinkles yan na may minimize yan, yung mga dark spots, mga freckles, yan na may minimize yan. Maganda po ba yun? At ang white light, ang perfect white po natin, hindi lang po siya pampaputi, hindi lang siya anti-aging, nakakapag-prevent din po ito ng UTI, urinary tract infection, nakakapag-prevent ng HIV. Hair is vanishing. Yung mga lalaki, yes, akala nila HIV talaga na sakit, diba? Hair is vanishing, nakakapag-prevent siya ng hair loss at nakakapag-improve po siya ng eyesight. Maganda po ba yun? So, kung gusto mo talaga magkaroon ng fairer at soft na skin, white light at perfect white. Okay po ba yun? Yan. Next product po natin, pakasay po, Natural Essentials. Yan, ito po yung first in the Philippine market. Toothpaste with 16,000 phytonutrients. So, yung complete phytoenergizer po natin na product, nilagay po natin dito. At the same time, nilagyan po natin siya ng 5 herbal ingredient para magkaroon tayo ng complete cavity protection. Ang maganda yan, itong toothpaste natin, nakakapag-prevent siya ng sore throat, gingivitis, and other mouth problems, at nagkakaroon ka pa ng fresher breath. Gusto niyo po ba yun? Talaba naman natin itong toothpaste natin. Next product po natin, pakisaya po, Kiddy 247. Yan. Sino po dito yung may mga kids na? Yan, kahit yung mga pamangkin, hindi na po kayo mahirapan na pakainin ng gulay at prutas ang mga batang, mga kids. Wow, ito po bagong-bagong product po natin, Kiddy 247. Ito po ay Nutra Gummies. Para, alam niyo po yung gummy bears? Yung medyo chewy siya. Ang maganda niya, feeling ng bata, nagkikandy lang siya. Pero ang maganda niya, pinaka-good news niya, meron siyang 14 essential vitamins and minerals plus 26 organic fruit and vegetables. So, ito po, akala ng bata, candy lang. Pero, binigyan ko po kayo ng warning. Dahil sa sobrang sarap nito, baka ubusin po ng bata ang isang pack. Wag po, hanggang 1 to 3 gummies lang po siya per day. At pinaka-advise po ng doktor po natin, itong Nutra Gummies, iti-take po natin, iti-take po ng mga bata in the morning po. Kasi pag gabi baka hindi yung makatulog. Kasi ito po ay energizer. Okay po ba yun? Lahat po ba ng products natin magaganda? Yan. Sino po dito ang tatay ng products natin? Taas ang kamay. Yan. Alam niyo po ba, every time po na ginagamit natin yung products natin, tinatry natin, sinishare po natin, meron po tayong foundation na tutulungan. Ano po yung foundation na yan? Pakisabi po, Alive Foundation. Yan, Alive Foundation. Always Live in Victory Everyday Foundation. So, yung mga products po na binibili po natin, meron pong percentage doon na pupunta dito sa foundation natin. Ang maganda niyan, bibili tayo ng mga products para makapag-prevent ng simpleng ubot sa hanggang stage 4 cancer, maging healthy tayo, gumanda, pumuti, bumata, mag-trim down, mag-slim, na ma-enjoy yung beverage natin. At pinakamaganda, nakakatulong tayo sa iba. Masarap po ba yung feeling na nakakatulong? Kaya po ang AIM Global mas bine-bless po kasi tayo po ay nagiging blessing sa maraming tao. Maganda po ba yun? Kwento ko lang po, last month po, galing po kami ng Compostela Valley. Yung mga nabinagyo po doon, nagbigay po kami ng mga medical mission, nagbigay po tayo ng mga relief goods, dahil po yan sa Alive Foundation. At the same time po, nung 3 weeks ago, galing naman po kami ng Sarangani Province. Grabe po yung pinuntahan namin doon. Parang sa movie ko lang napapanood, yung sasakyan, umakyat talaga sa mga bundok, tapos naguhulugan yung mga bato. Grabe, doon po kami nagpunta sa sa Jensen po, mga 2 or 3 hours from Jensen, ganun siya kalayo. So, nagbigay po tayo doon ng medical mission, ng relief goods, at same time, nagkaroon po tayo ng tuli operation. Sino po ba dito hindi pa natutuli? Abangan nyo ang next Alive Foundation natin. Magpa-register kayo. Okay po ba yun? Alam niyo po, before ko po ibigay yung mic sa partner ko para i-discuss yung ways of earnings natin, alam niyo ang AIM Global, it's a $1 billion company. Palakpakan naman po natin yun. Sa laki po ng sales po natin, sa dami po ng distributors, sa dami ng mga distributors na ginawa nating milyonaryo, ang AIM Global po, we are proud to say, ang #1 network marketing in the Philippines.
So, ayoko na pong patagalin. Ito pong partner ko. Siya po ang top 2 ng AIM Global. Yan. Batang-bata rin, nagsimula dito sa AIM Global. At maganda niyan, marami po siyang ginawang milyonaryo. Ang tanong, pag itong taong to, tuturuan ka rin paano maging milyonaryo, kumita ng malaki, makikinig ka ba? Yes! Siyempre, sobrang makikinig ka. So, kung po pinakinggan niyo, mas pakinggan niyo itong taong to. At namnamin niyo po lahat ng sasabihin niya. Dahil ito po ay pwedeng makabago ng buhay natin. Okay po ba yun? Yes! Pag sinabi kong 1 milyon, isang palakpak, isang padyak at isang, sabay-sabay, wag niyo ako ipapahiya. Yan, practice tayo. 1 milyon! Pero feeling ko mas maganda pag nakatayo. Diba? Mas powerful yun. At sa AIM Global, dahil maraming kultura, kung gaano kalaki ang pangangailangan mo, ganon din kalakas ang pagpalakpak mo. Yan. Subukan ulit natin, ha? 1 milyon! Yan. So, mas maganda yan. Ramdam na ramdam kung pangangailangan nyo. Yan. Alam niyo po yung first timer po ako. Grabe, nababattery po talaga ako dun sa mga nag-invite sa akin. Kuya ko, tsaka dun kay Aprayan. Grabe, bakit? Sabi ko, ba't ko kailangan mag-stay ng matagal? Ba't ko kailangan makinig? Pagsasabi ng speaker, yes, yes, gaganon pa ako. Pagpapalakpak, papalakpak, lahat sinusunod. Ang baduy-baduy, ang corny-corny, tama ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Pero after the seminar, isa lang pong na-realize ko. Okay lang palang mag-stay kasi marami ako natututunan. Okay lang palang magpakabaduy. Okay lang palang magpakakorny. Kung magbabago naman ang buhay ko at yayaman ka naman. Parang ako lang, no? Kung magbabago ang buhay nating lahat at yayaman naman tayo, bakit hindi magpakabaduy? Tama ba? 2 milyon! 3 milyon! 4 na milyon! At milyong palakpak for our elite global ambassador, Speaker Student Members, top 2 of AIM Global, Mr. Joseph Lee! Yun, good morning po! Maganda po ba si Michelle? Yes! Pwede pong palakpan natin. Michelle, go! Upo na po muna kayo. Ayun. Anong mas maganda? Yung produkto o si Michelle? Parang ikaw ibibenta ko, Michelle, hindi yung produkto. Anyway, guys, pwedeng palakpan natin ulit po. Miss Michelle, go! Ayun. Anyway, ba't maraming bakante dyan? Andun sa likod ang daming nakatayo. Malamig. Okay. Ang daming problema ng tao na pagbaba mamaya, mainit. Ngayon, dito, malamig. Okay. Anyway, pag-uusapan natin, guys, wag po kayong mag-alala. Ako po ang isa pinakamabilis mag-talk na speaker po pagdating po sa marketing plan. Kaya kung marami po sa inyo ditong nagugutom na, wag po rin po kayong mag-alala kasi after nito, meron pong kainan. Okay? Kasi di ba uuwi naman po kayo sa bahay ninyo and I'm sure may pagkain naman po doon. Okay? Anyway, pag-usapan natin, guys, number 1. Madali po bang yumaman o mahirap? Alam nyo yung pinaka-reason baka tayo nahihirapan yumaman? Hindi dahil sa mahirap yumaman. Nagkataon lang po, sino dito ang nag-aaral para maging mayaman? Sino dito ang meron subject man lang ng pinag-uusapan paano pagyaman? At pansinin niyo po ang kultura ng Philippines. Ganito kasimple, pag kinakasal sa Pilipinas ang sinasabi, hirap at ginhawa. Pag kinakasal sa ibang bansa ang sinasabi, for richer or for poorer. Ang question, bakit sa ibang bansa nauna yung rich? Bakit sa atin kailangan mauna yung hirap? Okay, now, okay. Parang ganito yan. Alam niyo po ba gaano tayo ka-negative? Yung stoplight, bakit sinabing stop? Bakit hindi na lang go light? At least medyo positive sa pandinig. Yung alarm clock, bakit hindi na lang gawin opportunity clock? Bakit kailangan alarm? Di ba pag sinabing alarm, parang nakakatakot. Pag sumakay ka ng eroplano at dumating ka sa pupuntahan mo, ang sasabihin ng steward, you have reached your final destination. Di ba imagine mo gaano ka-negative yun? Hindi naman yun ang huling pupuntahan mo, di ba? Okay. Now, pag-usapan naman natin sa horror films. Anong karakter ng horror sa atin? Aswang. Anong itsura ng aswang?
pangit, matatanda, puti na ang buhok. Normally, saan nakatira ang mga aswang? Bahay kubo or sa bundok. Pag-usapan natin horror film sa abroad. Ano ang karakter ng horror film sa abroad? Vampire. Anong itsura ng vampira? Guwapo, magaganda, sexy at macho. Saan nakatira yung mga vampira? Mansions or castle. Doon pa lang po nakikita na paano tayo mag-isip. Katang isip na nga lang po, ginawa pang pampulubi yung sa atin. Hindi man lang ginawa pang mayaman. Okay. Yun yung mga small things na hindi natin napapansin pero napakalaki po ng part nun if you really want to change your life. Parang ganito, may magkaibigan, nagkita, nagkwentuhan ng konti, nung maghihiwalay, anong sasabihin mo? Ingat ka. Bakit kailangan mag-ingat? Lagi bang may mangyayaring masama sa'yo? Hindi ba pwedeng sabihin na lang, have a safe trip, enjoy, di ba? Good luck, God bless. Di ba mas maganda pa kaysa, uy, ingat ka. Ikaw naman habang naglalakad ka, ingat daw, ingat daw. Diba? Imagine mo yung negative na na-attract natin palagi. Now guys, if we really want to change our life, you don't need to become sobrang talino. Hindi po totoo na pag graduate ka ng kolehiyo at cum laude, summa cum laude ka, automatic gaganda buhay mo. The sad truth is, marami pong gumagraduate na cum laude, summa cum laude, hanggang ngayon po wala pa rin nangyayari sa buhay nila. And marami din pong hindi gumagraduate ng kolehiyo pero gumaganda pa rin naman ang buhay nila. Therefore, hindi po sukatan na graduate ka lang ng kolehiyo, automatic gaganda na buhay mo. Now, if you really want to change your life right now, the first thing na kailangan nyo pong gawin is lakihan nyo po yung tinatawag na psychological wallet. Ano yung psychological wallet? It is the capacity ng sarili mo kung pwede kang maging mayaman or hindi. Just imagine wallet. Mas malaki yung wallet mo, mas maraming perang pwedeng ilagay. Mas maliit yung wallet mo, mas konting perang pwedeng ilagay. Ganon din po utak natin. What if nag-work ka, ang sweldo mo, 10,000 isang buwan? Monthly yan ang sweldo mo. Isang araw, napakaganda gising ng boss mo, dinagdagan ka ng additional 10,000. Magkano lahat ng kinita mo? 20,000 pesos. Anong mararamdaman mo kung nasanay ka na from 10,000, biglang naging 20,000 ang sweldo mo? Of course, consciously, you will be happy. But take note, subconsciously, nagpapanik ka. Bakit ka nagpapanik? Kasi ang 10,000 per month, ang tawag po dyan, normal income. Kung normal income mo ang 10,000, anong tawag sa 20,000? Eksakto, abnormal. At lahat po tayo gusto natin maging... Ay, kayo lang po. I-clear out ko lang ng konti. Siyempre, lahat tayo gusto natin kumita nito. But take note, the moment na sanay ka na itong kita mo at biglang ito kinita mo, medyo mararatel ka ng konti kasi gusto mo pa rin bumalik kung saan yung tinatawag na normal state. Kaya pag biglang umabot ng 20,000 yung kita mo, wala kang ibang gagawin. Bibili ka ng bagong damit, bibili ka ng bagong phone, or iti-text mga kaibigan mo, friend, nasaan kayo? Magpakita kayo sa akin, marami akong pera ngayon, manglilibre ako. In short, uubusin mo to agad para bumalik ka kung saan ka komportable. Tanong, ginagawa po ba natin yan? Naalala nyo po ba nung nakaraang vacation, nung nakaraang Pasko, nung nabigyan kang Christmas bonus ng boss mo? Di ba parang nakukuryente kang hindi mo maintindihan na dapat maubos mo yung pera? In short, what if lakihan mo yung tinatawag na psychological wallet? What if ang gusto mong kitain 100,000 isang buwan? The same story, from 10,000 naging 20,000 ang kita mo pero gusto mong kumita ng 100,000. Tanong, bibili ka ba ng bagong damit? Bibili ka ba ng bagong phone? No, anong gagawin mo? Magsusumikap ka pa para yung kita mo umabot ng... In short, kung gusto nyo pong yumaman, ang unang-una nyo pong gawin, lakihan nyo po pangarap nyo. Huwag po sana ang goal nyo maging regular sa trabaho. Ang goal nyo minsan sana magkatrabaho. Diba? Paano kaya yaman kung yun lang ang goal mo? Parang ganito yun, ang nag-a-abroad, alam niyo po ba bakit nakakaipon sila ng pera? Hindi naman dahil sa dollar ang kinikita nila. Always remember, even if you're earning dollar, still you're spending dollar. Kaya po nakakaipon ng Filipino ng pera sa abroad kasi ang Pilipino po nagbabago ang ugali pag nasa abroad. Pag kulang ang kita mo sa first job mo, naghahanap ka ng second job. Pag kulang pa ang kita mo sa second job mo, naghahanap ka ng third job. Sa Philippines po, pag kulang ang kita mo sa first job mo, nagrarally sa EDSA. Tama po ba? Now, ibig sabihin, the first thing na kailangan nyo lang pong gawin, kung mangangarap ka rin lang naman, itodo mo na yung taas. Huwag po kayo mangarap. Sabi ng iba, kung mangangarap ka, dapat mababa lang. Eh guys, kung mangarap ka ng kotse, ako tatanungin nyo, mangarap ka na ng Ferrari, Lambo, bakit? Sumablay ka man, bumagsak ka second hand na kotse, at least kotse pa rin po yun. Tama, kaysa pangarap mo motor. Pag sumablay ka sa motor, munting bike ang babagsakan mo. Okay, ngayon,
Maliban po dito, number 1, lakihan nyo, pangarap nyo. Number 2, napakarami pong paniniwala at pamahiin ng Pilipino na yun pang nagiging major cause bakit po tayo nahihirapan ng masenso. When I was in high school, I'm already earning 8,000 per month. High school student, kumikita na ako ng 8,000. Paano ako kumikita ng 8,000 per month? Ang business po namin sa Bicol, mga jeep na nagpapasada. In short, meron isang driver na lumapit sa akin. Sabi niya, Joseph, utangin mo nga ako ng 500 pesos. After 1 month, Joseph, ang ibabalik ko 600 na. Magkano tubo ko? Guys, balik ta rin natin, napakaganda ng opportunity binigay sa akin ng driver namin. Bakit? Yung 500 mo, ilagay mo sa bangko, after 1 year, 500 pa rin po yan. Yung 500 mo, ilagay mo sa alkansya. Pag yung kapatid mo marunong gumamit ng tingting na ginaganon, ubos yung pera mo after isang taon. Tama? Okay. To cut the story short, pinautang ko driver namin. Sabi ko, napakaganda ng opportunity binigay niya sa akin. True enough, after 1 month, kumita po ako ng 100 pesos. Sabi ko, magandang negosyo to. Doon ko nalaman, pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Dumating po sa point na lahat ng driver namin nangungutang na po sa akin. Office mates ng ate ko, nangungutang na rin po sa akin. Yung ate ko, nakautang sa akin once lang. Bakit once? Ang hirap singilin ng ate. Okay, hindi magbayad, ayaw bumayad sa akin yung ate ko. To cut the story short ulit, sa peak ng career ko. Okay, may career na po ako. Sa peak ng career ko, I'm already earning 8,000 per month. Biglang meron isang matanda na lumapit sa akin. Sabi niya, Iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinabahan po ako bigla. Kasi ang turo po sa akin ng magulang ko, makinig, sumunod sa matatanda. Wala pong sinabing kumontrang, sabi, makinig, sumunod sa matatanda. Matanda po yung nagsasabi sa akin. Naglakas loob ako, tita, bakit ko po ititigil ang ginagawa ko? Sabi niya, Iho, hindi mo ba alam kung anong tawag sa ginagawa mo? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, 5-6. Sabi ko, ano pong masama sa 5-6? Iho, since ang tubo mo, 20% per month. Lahat ng nagpapa 5-6, nandito ka pa sa mundo, yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Imagine mo, sabihin ka ng ganyan. Makita niyo pa yung mukha niya, parang galing talaga yun, impyerno, gumaganon-ganon pa. But guys, don't get me wrong. I really don't believe sa kasabihan na makinig, sumunod sa matatanda all the times. Sana wag naman po natin ibis ang talino sa edad, kasi marami naman pong tumatanda na walang pinagkatandaan. But parang ayaw niyong maniwala. Okay, ako ang paniniwala ko, ganito lang kasimple. Listen to all advice, but be very careful kung anong advice ang susundin mo. Kahit ikaw pang summa cum laude ng University of the Philippines, pag nasira ang inidoro nyo, tobero ka pa rin naman tatakbo eh. In short, bawat isa sa atin, limited ang knowledge natin na it doesn't mean na meron kang magaling kasi isang field, lahat ng field magaling ka na. To cut the story short, naghanap ako ng comparison. Bakit? Ayoko mawala yung 8,000 ko. Buti sana pag naniwala ako sa kanya, siya magbibigay sa akin buwan-buwan ng 8,000. Hindi rin. Now, meron po akong na-meet, isang kaibigan ko, ang business niya po pansit. Nagluluto po siya ng pansit. Ang kapital niya, 100 pesos. 1 kilong pansit, konting karne, konting gulay. After niya pong mailuto, na ibebenta niya po ng 300 pesos. Magkano tubo ng kaibigan ko? 200. Doon po ako nagtanong sa sarili ko, kung yung kaluluwa ko sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaibigan ko? Masama ang 5-6 sa tubo, 20% per month. Ang kaibigan ko, 200% per day. Sabi ko, malamang yung kaluluwa niya, ninunuklear na sa impyerno. But don't get me wrong guys, this is the reality. Na imagine nyo, marami po tayong paniniwala sa buhay na hindi naman natin naiintindihan. Tanungin mo kung sino nagsasabi na totoo to, anong sasabihin sa'yo kung saan galing? Sabi kasi sa amin yan ng matatanda. Tanungin mo yung matatanda, anong sasabihin sa'yo? Sabi rin sa amin ng matatanda. Wala nang pupuntahan kasi yung matatanda ng matatanda, namatay na lahat. Ibig sabihin, ito yung mga paniniwala na ito, bigyan ka lang po kayo ng isang example na mga ginagawa natin sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Imagine niyo TV to. Kung TV to at nanonood kayo lahat at dadaan ako, paano ako dadaan? Yuyuko ako, excuse me po. Ginagawa po ba natin yan? Yes. Bakit kailangan mo pang yumuko? Ba't hindi ka nalang maglakad ng maayos? Excuse me po, di ba mas mabilis ka pang nawala kaysa may payuko-yuko ka pang nalalaman? Tama po ba? Sabi sa akin ng iba, kaya naman kami yumuyuko para hindi maistorbo yung TV. Pag yumuko naman ako, susundan nyo pa rin naman ako habang naglalakad ako eh. Minsan nga, lagpas na nga, saan kayo pupunta yun? Ginagawa, hindi.
Tama po ba? May isang famous na line. I'm sure lahat po tayo familiar dito. Ang isa daw pong mayaman pagpupunta sa kaharian ng langit dadaan sa butas ng... Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, papangarapin mo pa bang yumaman? Naalala niyo po ba kung paano natin dilaan yung sinulid at pinasok sa karayom? Madali o mahirap? Eh kung yung sinulid nga nahirapan kang ipasok sa karayom, yung katawan mo pa kaya ipasok mo? Di ba? Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, hindi mo talaga papangarapin maging mayaman. Marami po sa atin, aminin man natin sa hindi, ang pinaka-major cause, bakit tayo nahihirapan yumaman, sa kakapanood nyo ng soap opera. Bakit? Anong meron sa soap opera? Sa soap opera po, ang bida laging mahirap. Nawawala ng pera, inaapi. Ang kontrabida laging mayaman. Kaya minsan habang ikaw naghihirap, wala ka na pambayad ng kuryente, inaapi ka, feeling mo ikaw yung artistang pinapanood mo palagi. Kaya subconsciously, nag-i-enjoy ka nang hindi mo namamalayan. Okay, number 1 na gagawin natin, lakihan nyo po yung... Number 2, hindi po natin obligasyon na lahat po ng pinasang paniniwala sa atin dapat natin sundin. Sometimes po, we have our own mind kung i-analyze natin kung tama siya or hindi, kung nakakatulong siya or hindi sa paniniwala ninyo. Okay, last but not the least, lahat po tayo meron tinatawag na pangarap. And for you to get your dreams, you only have 2 choice. Pwede kang maging empleyado, pwede kang maging negosyante. Gusto ko po sagutin niyo ako ng sabay-sabay lang. Sino pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante? Sinong napapagalitan? Empleyado, negosyante? Sino may bandy clock? Empleyado, negosyante? Sino may magagandang sasakyan? Empleyado, negosyante? Sino may magagandang bahay? Empleyado, negosyante? Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado, negosyante? Sino pang first-timer college student ngayon? Ma'am, anong pangalan niyo po? May. May ka ba pinanganak? Hindi naman. Okay, akala ko tinamad din mag-isip yung magulang mo. Okay. May, anong course mo, May? Account. Pagka-graduate mo, May, anong gagawin mo? Mag-apply ng work. Tama ba? Okay. Pansinin niyo po gaano tayo ka-weirdo. Okay? Sino pumapasok araw-araw? Empleyado. Sino yung napapagalitan? Empleyado. Sino may bandy clock? Empleyado. Sino may magandang sasakyan? Negosyante. Sino may magandang bahay? Negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? May, ano ulit gagawin ng pagka-graduate mo? Guys, I find it very weird. Lahat ng pangit nandyan. Pansinin mo, lahat ng pangit nandito, lahat ng maganda nandito. Anong gagawin ng pagka-graduate mo? Eto! The question is why? Alam natin lahat na dito gaganda buhay natin. Bakit dito tayo nagsisiksikan lahat? Sabi sa akin, Joseph, we don't have money. Kung ang batayan para ka yumaman is pera, sana lahat po nang nanalo sa loto, lalong yumaman after manalo. But more than 80% nang nanalo sa loto after nilang manalo, after ilang years, mas naging mahirap pa po sila kaysa sa dati nilang buhay. Kaya tayo nagsisiksikan dito, it's not because we don't have money. Simply means kaya tayo nagsisiksikan dito dahil sa mahiwagang advice na to. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, go to school. Anak, study hard. Number 3, anak, find a job. Itatagalog ko lang po ng konti para mas ramdam natin. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ka ng school. Mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakakuha ka ng mataas na grado, makakahanap ka ng magandang trabaho at matutupad mo lahat ng pangarap mo. Alleluia. Sa mga estudyanteng nandito, question, ito po bang advice ng magulang nyo sa inyo? Sa mga magulang pong nandito, ito rin po bang advice ng magulang nyo sa inyo? Sa magulang ng magulang na magulang na magulang na magulang na magulang na magulang, ito pa rin po ang advice, kaya lang ang panahon noon sa panahon po ngayon, ang laki na ng pinagbago. Noong unang panahon po, habang tumatagal ka sa trabaho mo, tumataas ang sweldo mo, dumadami ang benefit mo, at nagiging importante ka sa kumpanya. Sa panahon ngayon, habang tumatagal ka sa trabaho mo, pinaplano ng boss mo kung paano ka sisipain at papalitan ka ng kontraktor.
punctual. This is a good advice, of course. Parang cellphone dati. Maganda po ang beeper noon, pero mag-beeper ka pa ngayon, ano na lang itsura mo? Now guys, ito yung typical na minsan hanggang ngayon, pansinin mo, 1,000 pesos 5 years ago, mag-grocery ka, gaano karami bit-bit mo? 1,000 pesos mag-grocery ka ngayon, gaano kaliit yung dala-dala mo? Ngayon, we have third choice para kumita ng pera. Number 1 is employment. Number 2, business. Hindi ko na kailangan pang i-elaborate. Number 3 is networking. Maraming taong skeptic at negative sa networking. Hindi dahil sa pangit ang networking. Nagkataon lang kasi na walang nagsabi sa atin na, anak, mag-aral ka ng mabuti. Pagka-graduate mo, anak, mag-networking ka. Bakit walang nagsabi ng gano'n? Hindi nyo rin po mabiblame yung parents natin kasi pinanganak at lumaki sila na wala pa po ang networking noon. We are the first generation na pinapakita natin sa tao gaano kaganda ang networking. May mga namimit po ako mga anak na mga networker po, mga 5 years old, 7 years old. Minsan ang nire-recruit nila yung mga kapwa-kaklase nila na bata din. Marunong na mag-present yung mga 7 years old kasi nakakalakihan nila, nakikita nila anong ginagawa ng magulang nila. Tayo yung generation na makakarinig na bakit ka nag-networking? Kasi yung lolo ko magaling na networker. Yun ang pinupoint out ko. Now, may nagsabi sana, sige na Joseph, maganda na ang networking. Kaya lang, ang pangit dyan, hindi naman lahat ng sumasali, yumayaman. Totoo po talaga, hindi talaga lahat ng sumasali dito yumaman kasi hindi rin po lahat ng gumagraduate, hindi po lahat ng nag-aaral gumagraduate. Hindi po lahat ng nag-take ng board exam, pumasa. Hindi po lahat ng business na tinayo, nag-boom. Ibig sabihin, kung anong nangyayari dito, nangyayari din po sa dalawang to. Kaya nga, ang tawag ko po dito, this is just like the way para ka pumunta ng pangarap mo. Imagine niyo na lang, lugar to. Kung employment po ang gagawin nyo, para kayong naglalakad. Papunta sa pangarap nyo. Kung business ang gagawin nyo po, para kang nagdadrive, papunta sa pangarap mo. Kung magne-networking ka po, para kang lumilipad, papunta sa pangarap mo. When I was in high school po, wala talagang plano mag-college kasi gusto ko po talaga mag-business. Sabi ko sa father ko, Papa, para saan pa po mag-aaral ako? Hindi ko naman gagamitin yung diploma. Kaya lang po ang napadpad ng college that time kasi wala pa po akong alam na negosyong itatayo. Kumbaga naging parang palipasan oras ko yung pag-college hanggang makita ko yung networking. I really don't believe sa kasabihan na life begins at 40. Sorry po bakit mo kasi kailangan mag-antay ng 40 years old kung kailan ka yayaman? Kung pwede ka naman yumaman habang bata ka pa. Tama. Parang ganito, sa mga lalaki po, kailan nyo gusto mag-drive ng isang sports car kung kailan 40-50 ka na? Baka yung windshield ng sasakyan mo may grado pa para makita mo lang yung kalsada. Sa mga babae pong nandito, kailan nyo po gustong pumunta ng Boracay at mag-two-piece kung kailan 40-50 ka na? Di ba parang hahabulin ka na ng plancha? Uy, gusot-gusot ka na. Hindi naman makikita na yung ano mo. Okay. The major cause, bakit tayo nahihirapan yumaman, lahat po binago na natin. Noon, pag manonood ka ng pelikula, gamit mo Betamax. After Betamax, VHS, VCD, DVD. Pag makikinig ka ng sounds before, gamit mo plaka. Isang bilog na pagkalaki-laki, isang kantang laman. After plaka, nag-improve, sumunod cassette tape. Ang problema sa cassette tape, para maulit mo yung kantang gusto mo, dapat meron kang hawak-hawak na ballpen, itutusok mo doon, ikot-ikot mo ng ganyan, para maulit mo. After ng cassette tape, sumunod CD. After the CD, it's MP3. In short, lahat naman natin binabago. Noon, pag maliligo ka, kailangan mo ng mainit na tubig, iinitin mo pa. Ngayon, meron ng heater. In short, bakit lahat binabago natin? Itong source of income, ang ginagawa natin, yung uso pa ng unang panahon. Parang ganito, para mas maintindihan nyo. Kung maghuhukay ka, pala o backhoe? Kung aakit ka ng building, elevator, stairs. Yun ang naging problema sa atin. Pinapili ka na, pala o backhoe? Kutsara. Tapos magtatanong ka sa sarili mo, bakit ka hindi yung mayaman? For that simple reason, ang ginagawa nyo po, yung uso pa ng unang panahon. Now, may tatanong po ako sa inyo, sa tatlong yan, okay, sa employment, business, at networking, alin ang may pinaka-mahal na kapital? Okay, business. Sa tatlong yan, alin ang may pinaka-murang kapital? Okay, tama po kayo sa pinakamura, it's networking. Kasi dito po sa amin, kaya nagiging cheap ng konti ang networking kasi walang requirements.
Kahit sino pwedeng sumali, kahit anong background mo, pwede kang sumali. Kaya medyo nagiging cheap. Ngayon, ang pinakamahal po dyan sa tatlo, hindi po business. Ang may pinakamahal na kapital, walang iba kung hindi na po tayo nakapag-move on sa taong to. Naging topic na po ng elementary, naging topic pa ng high school, naging topic pa ng college. Dr. Jose Rizal. Wala po. Tama po ba? Ang tagal ng reaction ng iba. What if? Ito lang naglaro lang po sa utak ko. What if yung subject na Jose Rizal tanggalin? Palitan na lang first year, buhay ni Mark Zuckerberg na paano niya ginawa ang Facebook na at age of 27, naging youngest billionaire siya sa United States. Sumunod na taon, buhay ni Henry C. na papanong dating sapatero lang dito sa Metro Manila, nakaipon at nagtayo ng SM ngayon, isa pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Sunod na taon, Lucio Tan. Paano si Lucio na dating mahirap din, nag-aaral nga, walang pambili ng sapatos, kaya nakachinelas nung nagkakolehiyo, pero bakit naging pinakamayaman din? Sumunod ko, kung yun ang pinag-uusapan every year, di ba namomotivate ka pa sanang baguhin mo buhay mo? Kaysa pinag-usapan ng Spaniards, tapos na yun, ang tagal nang tapos. Bakit hanggang hindi pa natin ma-let go? Sumunod na dinugo tayo sa subject na to, I'm sure lahat po kayo makaka-relate dito. Algebra. Ano ba yung algebra? Letra at numero, pinagpawa-plus. 1A plus 2B equals 3B. Buong buhay mo, kailan mo man lang nagamit yung pabili candy, 1A to sukli mo 2B. Di ba? Hanggang ngayon, hindi mo pa nagagamit yan. Sabi ko nga, ang problema dyan sa algebra na yan, pilit sa atin pinapahanap yung x niya. Di ba? Find x. Di ba? Kung siya hindi makapag-move on, tayo pinapaproblema niya. Tama mo ba? Thank you po. Naalala ko po lahat, we are told when we were young, mag-aral ka lang ng mabuti, automatic gaganda buhay mo. Sinabi yan sa atin ng parents natin, sinabi yan ng nakapalibot sa atin, sinabi yan ng teacher, and we all naniniwala tayo na yun ang mangyayari. Naalala niyo po ba nung graduation ceremony natin habang umaakyat ka sa entablado? Di ba ang sarap na sa pakiramdam nung humarap ka sa mga classmate mo at ginagan mo yung lubid sa ulo mo, sabi mo, this is it. Ako na ang puputol ng sumpa ng kahirapan sa pamilya namin. Naniwala ka nun? Nung nag-apply ka ng trabaho, ang daming hindi sinabi sa atin na katotohanan. Logo sa logo ng school, nag-aaway. Ateneo, Lasal, UP, taga-probinsya ka, hindi pa nakikita resume mo, tiklop na dahil sa logo pa lang talo ka na. Naglagay pa, isa pang requirement, with experience. Paano ka magkakaroon ng experience kung walang tatanggap sa'yo? Tama po ba? Sabi nila, maging matalino ka lang, gaganda buhay mo. Naging summa cum laude ka nung graduate ka. Nung mag-a-apply ka ng trabaho, may nakita kang requirements with pleasing personality. Paano kung yung itsura mo hindi na uso? Lahat ng pinag-aralan mo tumiklop dahil lang sa itsura mo. And alam niyo po ba ito, reality bites, mas madali pong matanggap sa trabaho ang may itsura kaysa sa walang itsura. At tayo po mismo napaka-judgmental natin. Nanood ka ng balita, news, may inakusahang ng rape, pinakita yung picture, nakita mo pangit, nasa isip mo guilty. Tama ba? Ganun po tayo mag-isip. Okay. To cut the story short, guys, ang pag-uusapan natin, this will be very, very quick. Dito na po tayo sa networking. Paano ba kayo pwedeng maging members sa amin or paano po kayo pwedeng maging part? Number one, you just need to buy the package. Ang package po namin, hindi siya ganun kamahal kasi kung i-compare mo siya sa employment or sa business. Actually, ang package po namin, wala pa po siya sa mayor's permit at fire permit kung mag-a-apply ka at magtatayo ka ng negosyo. Okay? Ang capital po sa amin is only 7,980 pesos. Isa lang reaction ng first timer. Grabe, ang mahal naman. Guys, matagal mo ng problema yan. Huwag mo nang binabanggit sa amin. Okay?
kung wala kang gagawing pagbabago sa buhay mo hanggang ngayon at hanggang next year, 10 years from now, problema mo pa rin po yan. Okay, ngayon, ang trabaho ko po sa harapan nyo is just to present the business. Ang tanong, ano ang kapalit ng 7980? Number 1, ang kapalit, bibigyan po kayong products. Na ang products na worth po niya is nasa 6,700. Kung di po nagkakamali, yun po ang worth na products na ibibigay. Technically, kung ima-minus mo to, ang capital mo lang talaga magkano? 1,280 pesos. Just imagine this. Guys, kaya kung meron kang pera sa bangko na pinapatulog mo rin lang naman, i-invest mo na lang dito, much better pa kasi at least naging product at magkaroon ka ng negosyo. Ang tanong ngayon, saan napunta yung 1,280 pesos nyo? Okay, number 2, napunta po yan dito sa insurance. Ang tanong, ano ba tong insurance na to? Insurance. Okay. Ngayon, may nagsabi kasi sa akin one time, sabi sa akin, college graduate ka na, mali-mali pa spelling mo. Eh sabi ko, mali-mali na spelling ko, mayaman naman ako. Diba, kaysa perfect mo, ako, naalala ko lang pa, i-open up ko lang, ang sama-sama ng loob ko sa English subject. High school ako, lagi akong line, yan lang yung subject na lagi akong line of 7. Sabi ko hanggang ngayon, inis na inis ako, bakit? Hindi ko maintindihan yung pagkakaiba nito. Hindi ko maintindihan anong pagkakaiba niyan at anong magiging dahilan ng pagyaman ko dyan. Eh kung dito nga nagkakaintindihan na tayo. Tama po ba? Hindi ko talaga maintindihan bakit yan ang batayan na pag matalino ka daw dahil lang magaling ka mag-memorize. Naman naka 400,000 ka po sa kanya. Okay. Kaya nga meron po ako, nung nasa Davao ako, hindi ko ito makalimutan. Meron po akong isa. Nag-present ako nito, alam mo sabi, biglang yung audience, sabi ko, sir, anong binibilang niyo? Sabi niya, ang dami namin ito sa bahay. Hindi na daw niya kailangan ng business at networking, yayaman na daw siya dahil lang dito. Sineryoso eh. Okay. Susunod po, 50,000 unprovoked murder and assault. Ano naman to? Naisipan mo mag-video okay. Napili mong kanta, My Way. Okay, nagalit yung kainuman mo, sinaksa ka, meron pa rin pong additional na 50,000. Susunod po, 10,000 medical reimbursement per accident. Paano yan? Na-aksidente ka, nadapa ka, tapos hospital bill mo 3,000, pwede nyo po yun makuha pa rin. Pero bayaran nyo muna yung resibo if claim nyo po dito sa 3rd floor, tapos i-forward nila sa insurance company, ibabalik po sa inyo yung 3,000 nyo. Hanggang 10,000 lang po to. Okay? Last but not the least, 10,000 burial. Ano naman to? Pag namatay ka po through accident, meron po siyang additional na 10,000 pesos. Number 3, medical check-up free. I do suggest, tanungin nyo na lang po mga nag-invite sa inyo kung ano po mga tie-up naming clinics. Marami po kaming tie-up all over the Philippines na libre na po siya. Mga minor check-up, urinalysis, fecalysis, x-ray. Okay? Number 4, scholarship. Dito po matutuwa ang mga magulang. Kasi kung meron ka pong anak na mag-aaral pa lang, meron po kaming nagbibigay kami ng 25% to 100% discount sa lahat po ng tie-up namin, na school, all over the Philippines. We have more than 300 school tie-ups. Bigyan ko ng example, halimbawa ang tuition fee, 10,000. Pag yung school po yung tie-up sa amin, halimbawa binigyan kang 25%, ang magiging discount mo 2,500. Ibig sabihin na magiging tuition mo na lang, per sem is 7,500. Kung 8 sems po siya, naka-discount ka ng 2,500 times 8, that is 20,000. Kaya nga marami pang iba sa amin dito na ang nangyayari po, nagjo-join because of this lang. Na walang pakialam sa produkto, sa business side, dito lang, sumasali na sila. Bigyan ko rin po kayo ng tip. Kailan bang election? May 13. Bigyan ko po ng tip. Pwede po itong i-offer sa mga politician, lalo pa yung mga tumatakbo. Kasi habang pong tumatakbo ngayon, malapit na election, madali nyo po silang kausapin at makita. Kasi after po ng election, mahirapan na po kayong hanapin sila. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo lang po, pwede nyo po itong i-offer, bibili sila ng maraming slots, ipamimigay nila yung products, ipamimigay nila yung scholarship, tapos yung business side. Ibig sabihin, tatlo agad na butante ang pwede nilang makuha. Kaysa pera ipamimigay, scholarship, buong pamilya, pasasalamatan ka. Di ba, pag pera kasi, alam naman natin lahat na meron pong perang nagkakabigayan, okay? Ngayon, parang ang point ko doon, at least mas maging memorable yung magiging tulong ng politician, okay? Dito na po tayo sa business side. Dito po pwede kayong kumita ng as much as 24,000 per day. Malaki o maliit? Kapanipaniwala o hindi?
Hindi, okay. May nagsabi nga sa akin it's so good to be true. Kaya lang dinugtungan ko, what if it's true? Di ba? You'll never know. Sabi nga, hindi mo malalaman isang pagkain kung masarap kung hindi mo siya titikman. Ngayon, ano ang kapalit nito? Number 1, bibigyan kang sales kit. Okay, sino may kit sa inyo? Pwedeng pahiram? Ayun. Sige bro, meron ka ba? Pahiram. Ayun. Napaganda po ng sales kit namin. Bakit? Tingnan nyo po, medyo kumikinang siya. Waterproof kasi to. Basta huwag mo lang siyang babasain para hindi po siya masisira. Okay? Joke lang po yun. Okay? Ito po yung kit. Andito na po kung saan po ginawa yung ibang products ng AIM Global sa Nature's Way sa Utah. Nandito na rin po yung mga ibang explanation about the products. At ang pinaka-importante po, nandito po yung picture ko. Okay? Medyo maliit na nga lang po. Basta nandito po yung picture ko. Okay? Ang pinaka-importante, bigyan ko lang po ng tip yung mga nanay. Di ba gusto nyo pong kumita sa loob ng bahay nyo? Ang gawin nyo po ganito. Sa dining, sa center table nyo sa sala, tanggalin nyo po yung mga magazine, photo album. Matagal na po yan, hindi ka naman yan yung mayaman. Ito po ilalagay. Tapos mag-invite ka na ng mga kaibigan mo. Kumare, punta ka naman dito sa bahay, dalawin mo kasi meron akong niluto. I'm sure magugustuhan mo to. Pupunta o hindi? Pupunta kasi ang Pilipino po, lalong pag libreng kainan, napakadali pong imbitahan yan. Okay? Ang gagawin nyo ngayon, paupuin nyo siya siyempre sa upuan na nakaharap to sa kanya. Nakaharap. Hindi mo naman sasabihin kunin, nakaharap lang. Iiwanan mo siya ng mga 3 minutes to 5 minutes. Sasabihin mo sa uy, kumare, asikasuin ko lang yung lulutuin ko sa kusina, madali na kasi siyang maluto. At meron pong, according sa survey, ang isang Pilipino, pag 2 to 3 minutes na walang ginagawa, yung pinakamalapit sa kanya, papakialaman niya. Since ito po nasa harapan niya, wala po siyang choice, ito kukunin niya. Kinuha niya, binuksan. Ang cue niyo po, pag dumating na po siya dun sa may mga products, dun ka na po lalabas. Okay? Pag nandito ka na, di ba nakita mo, bigla ka nang darating. Kumare, alam mo, bagay yan sa'yo, kay kumpare, bla bla bla. In short, nakakabenta ka kahit nasa loob ka lang ng bahay nyo. Okay, hindi pa halata. Meron pa pong ibang tip, yung mga, tanggalin nyo rip nakapalibot sa bahay nyo, tanggalin nyo po yung diploma, yung first communion ng anak nyo, pati yung birth certificate. Di ba, ang iba dinidikit talaga sa dingding. Tanggalin nyo po lahat, hindi ka naman yung mayaman doon. Ang gawin mo, idikit mo yung mga produkto ng AIM Global. Para pag meron kang bisita, kumare, anong mga yan? O, di doon ka, nakakapag-open ka na, nakakapagkwento ka nang hindi pa halata na binibentahan mo sila. Okay? Kasi sila na unang tanong eh. Okay? Number 2, meron po kaming ATM. Bibigyan po namin kayo ng endorsement letter para po sa BDO. Ako, I'm very, very proud to say that AIM Global is the only networking company na nagbibigay ng daily payout for 7 consecutive years. Okay? Para saan to? Number 3, meron po kayong DTC. This is Distributor Tracking Center. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo ng konti yung account ko. Okay lang po ba? Okay, sabi ko, bahala na. Okay, ngayon, papakita ko po sa inyo ng konti na dito po makikita nyo, pag transfer po sa ATM, halimbawa ngayon, nag-encash ako, may pera ako. Pag transfer ko po dito, the following day, kuha ko na agad yung pera ko. Okay? Ang DTC po, hindi po kayo madadaya, even ang AIM Global po, kasi makikita po lahat ng nangyayari sa internet. Kung magkano yung perang pumasok, magkano yung perang binigay sa'yo, at ilan ang nagjo-join araw-araw, minuto, segundo, nakikita nyo po agad. Okay? Number 4. Meron po tayong training. Ano tong training na to? Guys, enrolled po kayo sa tinatawag na BSM. Ano yung BSM? Bachelor of Science in Millionairing. Don't get me wrong, pero may pinakakarapatan magturo kung paano kayo yumaman, walang iba kung hindi mayayaman. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, bakit may mga taong naisipan na medyo cheap ang networking? Kasi magtanong ka sa doktor. Inhale, exhale ka lang. Inhale, exhale, inhale, exhale, 500. Di ba, ilang segundo mo lang kausap yung doktor, nagbabayad ka. Yung abogado, nagbabayad ka. Yung architect, nagbabayad ka. Sa networker, imaginein mo ako, gano'n ako katagal nagsasalita, wala ka pang bayad. Kaya nagiging cheap ang networking because of that. Kasi parang nagiging pinipilit namin ang tao yumaman. But in the end, kung yun nga sa doktor, papagalingin ka lang. Kung sa architect, aayusin lang bahay mo. Kung sa abogado, aayusin lang yung mga legal matters mo. What more sa networking pag naintindihan? Ang inaayos po namin, buhay nyo pati mahal mo, buhay ng mahal mo sa buhay. Imagine mo. Ngayon, ang tanong, ano ba itong mga trainings na to? Marami po, sobrang dami po. Bigyan ko ng example.
maging positive thinker ka. Yun ang pinaka-importante sa umpisa. Ako hindi ko po makalimutan one time, yung pangatlo ko pong sasakyan, yung sports car ko, binasag yung salamin, ninakaw yung bag ko. To cut the story short, nung pagnakaw, pagising ko sa umaga, sinalubong ako agad ng father ko, sabi niya, Joseph, yung isang kotse mo, basag yung salamin. Sabi ko, bakit kaya? Pagsilip ko, nga no, basag talaga. Tapos natulog ulit ako. Kasi nakita ko ng basag, wala naman ako magagawa, di natulog ulit ako. Gulat na gulat sa akin father ko. Pagkagising ko ulit, tinanong niya ako, Joseph, ba't hindi ka man lang nagalit or nabadtrip nung basag yung salamin mo? Sabi ko, Papa, ganito lang kasimple. Mas okay na pong ako yung binabasagan kaysa ako yung nambabasag kasi wala ng pera or wala makain yung pamilya ko sa buhay. Mamili kayo, ninanakawan o kayo yung magnanakaw? Parang hirap sagutin, no? Guys, pag ninanakawan ka, ibig sabihin meron ka. Di ba parang kotse yan? Kung ang kotse mo nagagasgasan, minsan nasagi, may gasgas, okay lang, magpasalamat ka. Kasi yung mga taong hindi nagagasgasan, wala pong mga kotse yan. Tama po ba? Yan ang reality nun eh. Okay, ngayon, balik tayo dito. Basta kung ako po, at katulad kahapon, nagkaroon po ako ng Jailing Breakthrough training dito, yun punong-puno din. Doon naman po diniscuss ko paano kayo maging masaya araw-araw. Na possible pala maging masaya ka everyday. The moment maintindihan mo kung paano. Okay, ngayon, number 5 po, last, dito na po tayo magtatapos. We have 3 ways to earn. Meron tayong 6 na paraan para kumita ng pera. Actually, this is 6. Yung 4 and 5 and 6, if you're really interested about the business, you could just ask yung nag-invite po sa inyo para mas ma-explain po nilang detalyado. Okay? Ang explain ko lang po dito, 3 lang. Number 1, pwede po kayo mag-direct selling. Ano tong direct selling? Benta-benta. The moment nag-join po kayo sa amin, mabibigyan kayo ng discount, 25% discount sa lahat ng produkto. Kaya nga kung nagandaan po kayo sa mga in-explain ni Michelle at meron po kayong mga products na gusto, I do suggest mag-join ka na lang kasi yung discount pa lang, aabot na yun sa 8,000 pagdating ng oras, bili ka ng bili. At alam nyo po ba na lahat po tayo nagde-direct selling? Anong direct selling? Nagandaan ka sa pelikula, kinento mo, nanood ng sine, hindi ka naman kumita, pero that is already direct selling. Example, ako naniniwala po ako na maraming Pilipinong gustong-gustong pumuti. Tama, mali? Yung katulong po namin sa Bicol, pag nakita nyo po, grabe po. Ang puti ng mukha. Yung liig, iba yung kulay. Diba? No offense man po sa mga babae, pero di ba may ibang babae, grabe mag-makeup para pumuti lang yung mukha. Ang iba naman medyo matalino. Pati yung liig ginaganon, para magkulay. Nung hinangin yung batok, iba yung kulay. Okay. Ang kagandahan po ng white light ng In Global, puputi ka po ng pantay. Paano yan? Ganito kasimple. Halimbawa, babae ka, yung singit mo medyo iba ang kulay sa hita mo. Magkaiba ng konti, naglakala ka ng white light. After 3 months, pumuti ng sobra yung singit mo. Since proud na proud ka kasi buong buhay mo, ngayon nang pumuti yung singit mo, yung lalaki mong kaibigan, nakwentuhan mo kasi gusto mong bentahan. Uy, friend, ang ganda ng white light ng In Global. Yung singit ko ngayon, grabe, ang puti. Yung lalaki, piloso po. Anong sinabi? Huy, patingin nga. Gigil na gigil yung babae. Since proud siya, binaba yung pantalon niya. Ayan, tingnan mo. Nakita nung lahat, maputi nga. Bibili, hindi. In short, madali lang po magbenta. Okay? Ang gagawin nyo, ganito lang kasimple. Yung white light, hawakan nyo, maglakad kayo ng kalsada, lahat ng masalubong nyo, singit ka. Okay? You don't need to become a doctor para makapagbenta ng products namin. Just use the products kung ano yung personal testimony mo dun pa lang po. Ako po kaya kami lumakas ng sobra sa Bicol because meron po akong isang 18 years old na bata, meron cyst sa ovary, tapos nag-undergo po ng chemotherapy, tinanggal yung isang ovary niya. After ilang buwan, may cyst na naman si isa pang ovary. Pinatry namin ng produkto, good news, hindi na po nag-undergo ng chemotherapy kasi nawala po ng bigla na lang yung cyst niya. Take note, 2 ovary ng babae, di ba? Pag nawala ang isa, 50% na lang chances mo. Alam nyo ba yung batang yun nabuntis pa rin hanggang ngayon? At healthy yung anak niya. Kaya dun po kami nagsimula. Okay. Number 2, para pwede po kayong kumita ng pera maliban sa, kung hindi mo trip magbenta, ito po tinatawag namin na direct referral bonus. Paano yan? Manghihiram lang po ako ng pangalan. Sir, ano pangalan nyo? Bernard. Si Bernard nag-join. Sir Bernard, may mga kaibigan ka ba kakilala na gusto rin kumita ng pera? Isang pangalan, bro.
Hindi to exam, okay lang. Pangalan lang, walang tama, walang mali. Pangalan lang. Alan, okay. The same thing with success and failure. You need to fail, you need to become successful, fail, success to move forward. Kaya lang iniiwasan natin masyado yung tinatawag na failure, but dahil sa failure, dun ka nagigain ng experience, dahil sa experience, dun ka nagkakaroon ng right decision, dahil sa right decision, dun ka nagiging successful. Kaya wag po kayong matakot magkamali. Sa school lang kasi pinapunish masyado yung pagkakamali. Di ba naalala nyo nag-aaral tayo, nag-take ka ng exam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tama mo lang isa. Anong sasabihin sa'yo? Ang bobo-bobo mo. Anong sasabihin pa? Papaakyatin sa stage. Ito, tingnan na perfect niya yung exam. Buti pa to magiging successful. Anong pakiramdam ng isa lang tumama sa'yo? Ang sakit kaya nun. Di ba mas masarap sana tinawag ka? Alam mo, ikaw ito, Bernard, congratulations, grabe, ang galing mo, pinerfect mo yung number 1. Di ba mas masarap pa sa pakiramdam yun? Bakit kailangan may maapi at masaktan para meron umangat na iba kung pwede naman lahat sabay-sabay naaangat? In the end, lahat naman nagkakamali. Okay. Ngayon dito sa direct referral bonus, si Bernard na-invite niya si Alan. Lahat po ng maiimbita po ninyo dito at mag-join automatic, meron po kayong kikitain 500 pesos. Bernard, isa pang pangalan. Ano? Roderick. Bisaya ka, Mandong. Okay. Ngayon, 500 plus 500, magkano ang kinita ni Bernard? Guys, sa lahat po ng maiimbita ninyo dito at magjo-join, meron kayong kikitain 500 pesos. May nagsabi sa akin, Joseph, kaya kayo nakakapagpa-join yan kasi magagaling kayo magsalita. Aaminin ko po, gagaling po talaga kami magsalita kasi ilang taon ko na po itong ginagawa. But ang point ko, iba na po ang stage nyo. Kung 7 years po nagsali kayo at wala pa po, hindi kayo magaling mag-talk, mahirapan ka talagang umangat dito. But right now, hindi. Kahit hindi po kayo marunong magsalita, mahiyain ka, okay lang po. Bakit? Everyday naman po may seminar from 3 and 7. Ang gagawin nyo lang po, lima may seminar 7 p.m., 6:30 pa lang nandito ka na. Mag-abang ka nang naglalakad sa baba, harangan mo. May naglalakad,